a purge. Let me remind you of that. This effort is the President's commitment to a government that works fast, delivers results, and meets the expectations of the Filipino people. Dalawa ang nalaga sa latest cabinet shakeup ni PBBM. Ang nasibak, nagsilbi sa dating administrasyon. Inisa-isa na ba ang may koneksyon sa dating Pangulo? Walang purge ang sagot ng palasyo. Magandang gabi, ako po si Willard Cheng. Simulcast tayo sa DWAR Abante Radio at 94.7 Mellow BFM. Ako naman si Pinky Webb. Mapapanood din tayo sa Beam TV 31, Signal Channel 24, Converge 74 at Sky Cable Channel 33. Simulan na natin ang agenda. Bilyonaryo Congressman-elect Albi Benitez kinasuhan dahil sa umano'y pangangaliwa. Actress-blogger Ivana Alawi, kanya raw mistress? Solicitor General Menardo Guevara at CHED Chair Prospero de Vera sibak sa pwesto. Ang latest sa bold reset ni PBBM, tutukan. May nanalo na Police Major General Nicolas Torre. Papalitan ang magre-retirong si General Romel Marbil bilang PNP Chief. Senador Amy Marcos nakipagpulong sa legal counsel ni FPRRD sa The Hague, Netherlands. VP Sara naroon din. Expelled Congressman Arnie Teves under Philippine custody na matapos i-turn over ng Timor-Leste. At party sa cafe, ang trending na coffee raves, alamin. Isang marital scandal ang kinakaharap ngayon ng isa sa mga napabalitang top contender for the House Speakership sa 20th Congress na si Congressman Albi Benitez. Sinampahan siya ng reklamo ng kanyang asawa dahil sa infidelity. Nabuking din kung sino ang kanya umanong mistress na isang sikat na aktres. Narito ang agenda report ni Zandro Ochona. Kumalat sa social media ang kopya ng complaint affidavit ni Nicky Lopez Benitez, ang asawa ni Negros Occidental Representative Albi Benitez. Sa ulat ng Politico website, pakiramdam ni Nicky, lubos siyang pinagtaksilan na nagdulot daw ng mental o emotional anguish. Inirereklamo ang bilyonaryong kongresista dahil sa paglabag sa RA 9262 o ang Anti-Violence Against Women and Their Children Act. Partikular na kalakip sa reklamo ang umano'y ilang beses na pagkakaroon ng marital infidelity o pangangaliwa ng mambabatas. Ayon kay Nicky, nakumpirma niya ang pangangaliwa nang matanggap niya ang petition for declaration of nullity of marriage na inihain ni Benitez. Nakasaad daw doon ang pag-amin nito na ama siya ng 2 illegitimate children. Lumalabas rin sa complaint affidavit ang pangalan ng umano'y mistress ni Albi, ang aktres na si Ivana Alawi. Isa si Congressman Benitez sa mga maugong kaugnay sa liderato sa Kamara. Sinubukan siyang kunan ng Bilyonaryo News Channel ng pahayag pero hindi ito nagsasalita kaugnay sa issue. Pero ang kanyang abogado sinabi na mariing itinatanggi ni Benitez ang mga paratang sa kanya. Questionable rin daw ang motibo ng asawa ng mambabatas. Pero handa raw ang kanyang kliyente na makipagtulungan sa kaso. Para sa agenda, Zandro Ochona, Bilyonaryo News Channel. At sinubukan namin kunan ng pahayag si Ivana pero tikom pa rin ang bibig ng kanyang kampo. Ang anak naman ni Albi at Nicky na si Victoria City Mayor Javi Benitez tumangging magbigay ng pahayag. Nasa Philippine custody na si dating congressman at murder suspect Arnie Teves at inaasahang darating siya sa bansa mula Timor-Leste ngayong gabi.
Yan ang agenda report ni Joash Malimban, live mula sa DOJ sa Maynila. Joash, ano ang inaasahan natin sa pagbabalik ni Teves? Willard, ngayon nga inaasahan na mamaya dadating na yung eroplano na sakay si ex-congressman Arnie Teves. Ang sabi ni SOJ Remulla kanina, dadaan sa due process yung naging pag-aresto o yung pag-deport kay Arnie Teves patungkol doon sa kanyang naging pag-aresto kanina doon sa Timor-Leste. Matapos ang 2 taong pagtatago sa Timor-Leste, opisyal nang napasakamay ng Philippine authorities si expelled Congressman Arnolfo Arnie Teves Jr. Siya ang itinuturong mastermind sa pagpatay sa kanyang political rival na si Negros Oriental Governor Roel Degamo at siyang pang iba sa tinatawag na Pamplona Massacre. Bandang 1:00 kaninang tanghali nang ibigay ng kanyang abogadong si Attorney Ferdinand Topacio sa mga miyembro ng media ang travel order ni Teves. Ito ang opisyal na dokumentong nagbibigay ng approval para tuluyan na siyang mailipat sa Philippine custody. Mag-1:30 nang magtipon-tipon ang mga opisyal ng Timor-Leste at mga miyembro ng DOJ Joint Team kasama sina NBI Director Jaime Santiago at DOJ Assistant Secretary Eliseo Cruz para sa official turnover ni Teves. Ilang minuto makalipas nito, inilabas na si Teves, nakaposas at may kadena sa paa. Saka isinakay sa eroplano ng Philippine Air Force. Bago mag-3:00 ng hapon, lumipad na ang eroplano patungong Pilipinas. Agad na humarap sa media si Justice Secretary Boying Remulla. Naghintay kami ng 2 taon para mangyari ito at nagpapasalamat tayo sa Panginoon. Ito na yung hinihintay namin na reckoning na dapat niyang harapin talaga ang mga charges sa kanya. Ganito rin ang nasa Facebook post ng byuda ni Degamo na si incoming Congresswoman Janice Degamo at sinabing justice is coming. Sa isa namang statement, sinabi ng Anti-Terrorism Council na sinusuportahan nila ang naging desisyon ng Timorese government. Matatandaan kasing humaharap din sa alegasyon ng terorismo si Teves dahil umano sa mga patayang naganap sa Negros Oriental. Pero ayon sa legal counsel ni Teves, bagamat nasa ilalim na ng legal jurisdiction ng bansa ang kanilang kliyente, hindi sila basta-basta titigil dito. Lalo na't nanindigan silang iligal ang pag-aresto kay Teves. Ng mga miyembro ng legal team ni Congressman Teves will always plan for any contingency. Noon po, we are acting because of the situation that he is in Timor-Leste and outside of the jurisdiction of Philippine courts. Ngunit hindi po nangangahulugan doon na kami po ay nagpapahinga lamang dito. Pauna nang nag-issue kagabi ng isang statement ang gobyerno ng Timor-Leste at sinabing hindi na maaaring manatili si Teves sa kanilang bansa dahil nakokompromiso raw ang bilateral relations ng Pilipinas at Timor-Leste. Bukod pa rito, ayaw rin daw nilang magmukhang takbuhan ng mga kriminal ang kanilang bansa. Willard, umalma naman yung anak ni Teves kanina na si Axel Teves sa kanyang Facebook Live. Sinisin nito si President Horta ng Timor-Leste at sinasabing nadidiktahan siya ng sabi niya mahinang presidente na si Pangulong Bongbong Marcos. Nandigan si Axel na illegal yung naging deportation ng kanyang ama dahil aniya nanalo na sa korte ng Timor-Leste si Arnie Teves. O ano, Horta, masaya ka na? Ha? Di mo siguro alam ano tawag sa mga leader na nadidiktahan sa mga weak na leader, ano? Ano gusto mo? May award ka ngayon? Nakatakda naman sa mga susunod na araw yung arraignment ni Teves upang masigurado na tuloy-tuloy na yung magiging proseso ng kanyang pagdinig doon sa mga kaso laban sa kanya. Willard. Joash, may impormasyon na ba kung saan lalapag ang eroplanong sakay si Teves at saan siya dadalhin pagkatapos? Saan siya i-detain? Oo, Willard, base nga doon sa impormasyon na nakuha natin kanina kay Secretary of Justice Boying Remulla, sinabi niya na yung magiging landing o yung pupuntahan ng eroplano na sakay-sakay si Teves doon sa Villamor Air Base. Pero pagkatapos ito, pag-uusapan pa raw nila kung sino yung kukuha ng custody kay Teves. Posible raw kasi na yung NBI yung kumuha ng custody kay Teves habang hindi pa sigurado yung magiging proseso ng legal arrangements dito at sa pagdinig ng kanyang kaso. Kasi kanina nakita natin doon sa live stream ng ibang mga media network doon sa Timor-Leste nakasama si NBI Director Jaime Santiago doon sa naging transfer ng custody. Kasama rin dito si DOJ Assistant Secretary Eliseo Cruz. So siguro malalaman pa natin bukas o sa mga susunod na araw
kung saan talagang custody mapupunta si Teves. Pero sigurado na mamayang gabi inaasahan nilalapag na sa Villamor Air Base si ex-Congressman Arnie Teves. Willard. Okay, maraming salamat sa iyo, Joash Malimban. Mula Senado hanggang The Hague, Netherlands, nagpakita ng suporta si Senador Amy Marcos kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na nasa kamay pa rin ng ICC dahil sa crimes against humanity na kaso. Panurin natin ang agenda report ni Hannity. We will bring PRRD home. Yan ang pahayag ni Senator Amy Marcos matapos makausap ang legal counsel ni former President Rodrigo Duterte sa ICC. Nasa Hague, Netherlands ngayon ang senadora kasama si Vice President Sara Duterte. Anya, nakaka-relate siya sa pinagdadaanan ni Duterte at kaya raw siya naroon para umaksyon. Giit niya, may Marcos na raw na natuto sa kasaysayan. Ilang dekada pagkatapos ng EDSA Revolution, ayaw na niyang maulit ang nangyari sa kanyang ama. Una nang pinuri ni Attorney Nicholas Kaufman ng senadora nang pangunahan nito ang Senate hearing tungkol sa pag-aresto kay FPRRD noong March 11. Lumabas doon ang mga argumentong wala dapat jurisdiction ng ICC, ang argumentong katulad ng isrumite ni Kaufman sa korte. Sa May 31, ipagdiriwang ni VP Sara ang kanyang birthday sa labas ng ICC Detention Center kasama ang ilang mga taga-suporta. Wala pang kumpirmadong detalye kung sasama rito si Senator Amy. Pero may panawagan ang kapatid ni FPRRD na si Bong Duterte sakaling magpang-abot sila ng presidential sister. I will really tell them, nakita mo na ang sitwasyon. Pero how would you feel if si BBM nasa loob? Yeah! Okay, yan po ang wish ni tatay ni Kuya Bong. Tanungin si Amy, how would you feel kung kapatid mo ang nasa loob? Naging mailapang ilang Duterte allies sa senadora, kabilang ang partner ng dating Pangulo na si Hanilet Avancenia at dating presidential spokesperson Harry Roque. Giit ng ilan, sa huli, Marcos pa rin siya. Sa ICC case naman ni FPRRD, isang hukom ang nag-excuse ng kanyang sarili para resolbahan ang hiling ng kampo niyang i-disqualify ang dalawang ICC judge sa kanyang kaso. Ayon kay Judge Betty Holler, dating trial lawyer siya ng prosecution sa kasong ito mula 2019 hanggang 2022. Pinayagan naman ng ICC presidency ang kanyang pag-excuse. Nakabinbin pa rin ang formal motion ng Duterte camp na paalisin ang dalawang ICC judge dahil sa di umano'y perceived bias. Para sa agenda, Hannah T., Billionaire News Channel. Ilang araw bago mag-convene ang Senado bilang impeachment court, may mga bago na namang pangalan sa tinaguriang Budol Gang o ang mga nakatanggap umano ng confidential funds ni VP Sara. Ang detalye sa agenda report ni Sandro Ochona. Matapos ang mga chichirya names tulad ni Mary Grace Piatos, lumutang naman ngayon ang mga pangalan na apelyido ng mga kasalukuyang senador, congressman at bantog na bake shop na sinasabing nakinabang sa confidential funds ni VP Sara. Ibinunyag ni Deputy Majority Leader Paulo Ortega ang mga pangalang nasa listahan tulad ng Beth Revilla, Janice Marie Revilla, Diane Maple Lapid, John A. Lapid Jr., Clarice Hontiveros, Christine Applegate Estrada at Denise Tanya Escudero. Kasama rin sa listahan ng umano'y OVP Confidential Fund beneficiaries ang mga pangalang Cador Adrian Contis, Chris Solon at Paul M. Solon na apelyido ni Sarangani Representative Steve Chongbian. Makikita po natin as submitted to the Committee on Good Government na itong mga pangalan na po na to na-verify po at ganun pa rin po ang sitwasyon. Wala pong records from the PSA, wala pong marriage, wala pong death, saka wala pong birth certificate. Hanggang sa Senado po ay hindi pinalampas nitong Budol Gang. Pambihira, nadami pa yung apelyido ng ating mga esteemed na senador. Ganyan po kagarapal ang listahan na supposed to be beneficiaries ng OVP confidential funds.
Nauna na ring lumutang ang mga pangalang Marian Rivera at Chel Jokno sa listahan na binusisi ng Commission on Audit. Git ni Ortega, hindi maituturing na simpleng pagkakamali dahil sa dami ng anyay mga peking pangalan na ginamit. Kaya lumalabas na isa itong sistematikong paraan para itago ang mga questionabling paggasta sa confidential funds. Public funds ang pinag-uusapan. Kung wala silang mapakitang ebidensya na tunay ang mga taong to, mas magiging matibay ang ebidensya laban sa impeachment. Paliwanag pa ni Ortega, batay sa Joint Circular 2015-01 ng Department of Budget and Management o ang guidelines sa paggamit ng confidential funds, ang ahensyang gagamit ng mga alias ay kailangan magsumite ng selyadong dokumentasyon na nagbibigay ng tunay na pagkakakilanlan ng ginamit ng alias. Kapag sunod-sunod ang mga kahina-hinalang pangalan mula Chichirya hanggang Senado, mukhang nagplano lang talaga na itago at kung saan napunta ang pera ng taong bayan. 500 million pesos in confidential funds ang natanggap ng opisina ng bise mula December 2022 hanggang September 2023. Kasama niyan ang 125 million na sinasabing ginastos sa loob ng 11 araw ayon sa COA. Batay din sa record ng COA, ginastos ni VP Sara ang 112.5 million confidential funds ng Department of Education mula January hanggang September 2023 noong siya ay kalihim pa ng ahensya. Ibinunyag naman ni Manila Representative Joel Chua, chairman ng House Committee on Good Government and Accountability, na 405 sa 677 na pangalang nakalista bilang benepisyaryo ng confidential funds ng DepEd sa ilalim ni VP Sara ay napatunayan ding walang birth record. Dahil sa mga nadidiskubre sa Kamara, tingin ng mga kongresista masyado nang mabigat ang ebidensya para hindi ito matalakay sa napipintong impeachment trial ni Vice President Duterte. Para sa agenda, Zandro Ochona, Billionario News Channel. May panibagong casualties sa tinaguriang bold reset ni PBBM. 2 opisyal na may kaugnayan sa dating administrasyon. Pero itinanggi ng Malacanang na may nangyayaring purge sa gabinete. Narito ang agenda report ni Pierre Pastor. 2 pang miyembro ng gabinete ang sinibak sa pwesto matapos tanggapin ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanilang resignation. Pero may 3 ring kalihim na sigurado ng mananatili sa gabinete. Tanggal sa pwesto si Solicitor General Menardo Guevara na pinalitan ni UP Law Dean Darlene Berberabe. Si Soljan Guevara has been there since the beginning, no? And maybe it is time for him to go to another venture. And so the President accepted his resignation to allow for fresh blood to come in. Hindi raw dahilan sa pagkakasibak ang pagtanggi ni Guevara na irepresenta ang gobyerno sa mga kasong isinampa ng mga Duterte kaugnay ng pagkakaaresto kay FPRRD. I don't think that that was a factor at all because if you recall, there was a strong clamor for the termination or removal of Solicitor Guevara at the time. He and the President had a conversation about this and the President respected his ethical decision to recuse. Tinanggal din bilang chairperson ng Commission on Higher Education si Prospero de Vera na pinalitan ni Commissioner Shirley Agrupis. Tinanggihan naman ni PBBM ang courtesy resignations ng magkapatid na Jesus Crispin Remulla ng DOJ at John Vic Remulla ng DILG. Mananatili rin sa gabinete si Defense Chief Gilberto Teodoro. Pero tagilid pa rin sa ngayon si National Security Advisor Eduardo Año na hanggang ngayon ay wala pang desisyon sa kanyang resignation. Muling iginiit ni Bersamin na ang balasahan ay bunga ng masinsinang performance review. Pero para sa ilan, tila target ng shake-up ang mga dating tauhan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Si Guevara ay naging Justice Secretary ng Duterte Administration, si Año dating DILG Chief ni Duterte, at Duterte appointee naman si De Vera. This is not a purge, let me remind you of that. This effort is the President's commitment to a government that works fast, delivers results, and meets the expectations of the Filipino people. Samantala, itinalaga si Police Major General Nicolas Torre bilang bagong PNP Chief. Siya ang kauna-unahang miyembro ng Philippine National Police Academy na nasungkit ang pinakamataas na posisyon sa PNP.
Tradisyonal sa PNP na ang naa-assign na hepe ay galing sa Philippine Military Academy. May paliwanag dito si Bersamin. The turnover of command will happen June 2nd. The President's discretion, which I consider to be absolute. Most promotions are given on merit. So let us assume that this was given on merit. Personal choice daw ni PBBM si Torre na nanguna sa pag-aresto kay Apollo Kibuloy at pagsisilbi ng warrant of arrest ng Interpol at pagsuko kay FPRRD sa ICC. Para sa Agenda, Pierre Pastor, Billionaire News Channel. Tanggap na ni Menardo Guevara ang pagkakasibak sa kanya bilang Solicitor General. Suportado rin daw niya ang kanyang kapalit na si UP Law Dean Darlene Berberabe. Yan ang Agenda Report ni Joash Malimban. Sa pinakabagong bugso ng Cabinet Shake-up announcements, sibak sa pwesto ang Solicitor General o ang itinuturing na abogado ng pamahalaan na si Menardo Guevara. Upon the directive of President Ferdinand R. Marcos Jr., we are announcing today the acceptance of the second tranche of courtesy resignations from select officials in the executive branch. As the President himself stated, when we see shortfalls in performance, I don't leave it at that. I don't do things pang-optics. Una nang umugong ang usapin na maaaring tanggalin si Guevara nang arestuhin at ilipad si dating Pangulong Rodrigo Duterte patungong The Hague, Netherlands. Nagsumiti kasi ng petisyon ng magkakapatid na Duterte sa Korte Suprema laban sa ilang top government officials. Kabilang na sina Executive Secretary Lucas Bersamin, PNP Chief Romel Marbil at DILG Secretary John Vic Remulla. Sa isang manifestation ng OSG noong March 17, humiling si Guevara ng isang recusal mula sa mga isinampang kaso. Ibig sabihin, tumatanggi siya at ang kanyang buong tanggapan na irepresenta ang mga sangkot na kinatawan ng pamahalaan dahil umano sa matibay na paninindigang wala ng jurisdiction ang International Criminal Court sa bansa. Kinabukasan, agad siyang binanatan ni Palace Press Officer Claire Castro na dapat niyang i-reassess ang kanyang sarili kung dapat pa ba siyang tumayo bilang Solicitor General. Siguro po mas maganda po kung mismo si Solgen ang mag-assess sa sarili niya kung siya pa po ba ay nararapat na tumayo bilang Solicitor General. March 20, nang bahagyang binawi ng palasyo ang kanilang pahayag at sinabing nagtitiwala pa rin si Pangulong Bongbong Marcos kay Guevara at hindi raw hinihingi nito ang kanyang resignation. Malawak ang government service experience ni Guevara. Sa Administrasyong Aquino III, tumayo siya bilang Deputy Executive Secretary for Legal Affairs at kalaunay na-appoint bilang Commissioner ng Philippine Competition Commission. Sa pag-upo ni Duterte, nagsilbi siyang Senior Deputy Executive Secretary bago maging Justice Secretary noong 2018. Naging matagal na law partner din siya ni former Executive Secretary Salvador Medialdea, matalik na kaibigan ni Duterte at ang kanyang kasama nang dalhin siya sa ICC. Sa isang mensahe sa Billionaire News Channel, sinabi ni Guevara na nire-respeto at naiintindihan niya ang desisyon ng Pangulo at aalis daw siya sa government work na may great feeling of fulfillment. Suportado niya rin daw ang kanyang successor na si UP Law Dean Darlene Berberabe. Nanumpa na kaninang umaga si Berberabe bilang bagong Solicitor General ng Administrasyong Marcos. Nagsilbi siyang Chief Executive Officer ng Pag-ibig noong Administrasyong Aquino at kasalukuyang isa sa Board Directors ng SM Prime. Graduate siya bilang summa cum laude at class valedictorian sa UP College of Social Sciences and Philosophy noong 1989 at salutatorian naman ng UP Law Class of 1999. Para sa Agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Makakausap po natin ngayon Senator-elect Ping Lacson. Senator Lacson, magandang gabi po sa inyo at maraming salamat sa oras. Magandang gabi, Pinky, sa mga viewers. Magandang gabi rin. Well, first of all, sir, ngayon lang kita ulit nakausap, so congratulations. Salamat. Unang-una, reaction niyo po dito sa cabinet shake-up ni PBBM. Nakapag-post ako sa Twitter, sa X, na kung sa balasahan o kaya pagtanggap o pagtanggi sa courtesy resignations, dapat medyo mabilis kasi may mga lumulutang na mga white paper against some cabinet members at yung iba naman nagpo-float ng pangalan na kung saan parang nag-a-apply sa mga posisyon. So sa aking pananaw, alam mo yung uncertainty
ito'y naglilid sa madalas naglilid sa inefficiency saka divisiveness among the ranks doon sa rank and file. Yan ang napapansin ko lang na bakit ngayon lang lumalabas ang mga white paper. Particular na ang nabasa ko yung against SND. Mabuti na lang na aksyonan na yung courtesy resignation ni SND Gibo Teodoro dahil isa siya sa naging target ng mga white paper na nagsisirculate. Would you say, Senator Ping, you don't agree with this parang lumalabas na installment doon sa who will stay and who will go? Yes, mas maganda yung decisive action or panglahatan na para na sa ganon, mawala na yung pag-aalinlangan sa mga affected cabinet members, yung mga unvacated pa saka remaining unacted na courtesy resignations. Yun naman yung aking opinion lamang, Pinky, hindi ako nag-i-impose. Sabi ko nga, unsolicited advice. Meron din po kaming nakausap na political analyst at sabi nga medyo malabnaw dahil nga daw parang utay-utay o installment itong lumalabas na kung sinong mananatili sa gabinete at sinong matatanggal. But resulta daw ito, Senator, ng itong bold reset ng lackluster performance ng alyansa sa eleksyon. Once and for all, sir, ano ho bang inyong palagay? Nagka-bold reset ho ba talaga dahil 5 o 6 lang sa alyansang nakapasok sa Magic 12? Well, halo-halo na siguro. Maraming factors na kinonsidera kung bakit nagbigay ng instruction na mag-submit ng mga courtesy resignations ang mga miyembro ng gabinete. At sinaklaw na nga nito pati yung mga ibang positions sa gobyerno, sa administration. Meron ho ba kayong naiisip na dapat matanggal sa pwesto? Wala. Alam mo yung appointment sa kapagtanggal, sole prerogative ng Presidente ng Pilipinas. Kung sino yung dapat tanggalin. Nung natanong ako, hindi ko naman sabihin kung sino nagtanong, pero taga-administration, kung ano yung aking pananaw sa pagsusumite, pagbibigyan ng instruksyon na magsumite ng courtesy resignation. Sabi ko, ang suma total pareho rin. Pag inaccept, effectively, tinanggal. Pagka tinanggihan, effectively, ni-retain, parang ni-reappoint dahil may courtesy resignation. So pareho ng suma. So mas maganda na kung decisiveness lang ang pag-uusapan, mas maganda na kung tanggalin na lang o kaya pag-resign din yung mga members ng gabinete na inakala ng Pangulo na hindi nakaka-deliver sa kanilang naatakasang tungkulin. Ano po ang inyong masasabi sa choice ng Pangulo para sa bagong PNP chief? Hindi ko masyadong kabisado o kilala si General Torre kasi junior officer siya nung ako'y chief ng Philippine National Police. Ang narinig ko lamang sa kanya at ang aking na-observan sa kanya, he's a decisive, firm, and mission-oriented na opisyal. So he deserves to be appointed na hepe ng pambansang pulisya. Isa pa po, Senator, how are you preparing dito po sa nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte? Well, magsisimula ako sa isang blank paper, tapos papakinggan yung presentasyon ng ebidensya ng prosecution, i-juxtapose ko ito sa presentation naman ng depensa, at saka magde-decide kung sufficiente ba ang ebidensya para i-convict. O kung insufficient, i-acquit. Sa ngayon, walang nabubuong desisyon sa aking isipan kasi nga wala pa na ipipresenta na formal sa impeachment court kung aabot man sa 20th Congress o magka-crossover. Kasi that's another... Why do you say that, sir? Kung magka-crossover sa 20th Congress? Well, may mga legal luminaries na nagsasabi sa mga nakausap namin kasi nagtatanong-tanong na rin kami na maraming argumento kung ito ba'y mag-crossover o hindi. Minimension yung section 40 o yung section 44 yata, rule 44 ng rules of the Senate. Pero may mga jurisprudence naman na nababasa ko tulad yung Pimentel versus Joint Congressional Committee. I think 2004 decision ito na kung saan umaaktong ang impeachment court hindi isang legislative body. Iba yung kanyang function. Ibang function. Definitely, hindi as Senate nga, pero hindi as a legislative body na kung saan lahat ng business na hindi natapos, kailangan simulan sa umpisa at mabaliwala lahat.
Pero iba naman ang nature ng Senado bilang impeachment court. So, marami mga pananaw dito kung ito ba'y mag-crossover o hindi. At kung ito'y aabot sa Korte Suprema, yun ang ating susundin kasi sila yung final arbiter ng pag-interpret ng mga umiiral na batas. For now, it seems that it will cross over, no, Senator Ping, dahil nga sabi nila June 2 ay babasahin na yung articles of impeachment ng prosecutors at June 3 manunumpa na daw yung mga senator judges of the 19th Congress, and then summons, hihintay ng 10 days, pasasagot po si VP, another 5 days. So, posibleng mag-umpisa na talaga yung impeachment trial sa 20th Congress, kung saan kayo naman po ang panibagong mga senator judges na manunumpa. Just a quick question on that. Will you be affected at all, Senator Ping, dito sa sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na he's not for impeachment? Hindi. Ang titingnan ko talaga yung weight ng ebidensya na ipapakita o ipipresenta ng prosecution at yung depensa na ipipresent naman ng defense team. Kamusta naman po ang Senate presidency, sir? Walang malinaw na may numero sa ngayon. At marami nagpapakiramdaman. Ito yung base sa aming information. Parang yung iba, may mga nabubuo sa kanilang isipan pero walang commitment na binibigay kung kanino man. Sa ngayon naman, nakikita natin na parang malinaw na contenders, of course yung dating Senate President Tito Soto at yung incumbent na si Senate President Chis Escudero. Kung competence sa pag-uusapan at qualification, pareho silang, pantay lang sila. Alam mo naman, pagdating sa choice ng Senate President, 13 votes to change as Senate President at 12 votes naman to retain. So yun ang kalakaran sa Senado. Kung sino makakuha ng 13 votes, edi siya yung upong Senate President. Kanino po ang inyong boto, sir? Ako malinaw naman Siyempre, kaibigan ko at matagal ko nakasama at nasubukan ko yung leadership ni Senator Soto. So I think I can reveal, I can be very frank na I'll vote for Senator Soto. Senator-elect Panfilo Ping Lacson, sir, muli, congratulations. Maraming salamat po sa inyong oras. Maraming salamat. Thank you. MMDA may babala sa mga motoristang tinatakpan ang plate number para makaiwas sa NCAP. Susunod yan sa agenda. Traffic check muna tayo ngayong Webes sa EDSA Camp Aguinaldo. Maluwag pa ang daloy ng traffic sa northbound lane. Maglulunsad ang MMDA ng online checker para iwas gulat sa penalty ang mga mahuhuli sa ilalim ng No Contact Apprehension Policy o NCAP. Kasabay niya, nagbabala ang ahensya sa diskarte ng ilang motorista para takasan ang polisiya. Narito ang agenda report ng ating Mojo, Ivy Reyes. 2 to 3 weeks from now, mamomonitor na ng mga motorista sa MMDA website kung may violation ba sila sa ilalim ng No Contact Apprehension Policy o NCAP. May one-time password ng vehicle owners na applicable kahit ilan pang sasakyan ng pag-aari nito. Pwede lang hong mag-search or mag-inquire is the registered owner of the vehicle and may one-time password siya para hindi naman po ma-abuse at hindi natin ma-violate ang data privacy law. Nagbabala rin ng MMDA sa samut-saring gimmick ng mga motorista para makatakas sa NCAP monitors. Marami kaming na-monitor sa CCTV na nilagyan ng electrical tape, nilagyan ng masking tape. So we admire the Filipino ingenuity pero I am warning them na ang
penalty for this is 5,000. Baka po magulat sila. Sa social media, talamak ang mga litrato ng mga plakang partially o fully covered. Sa programang At the Forefront ng Billionaire News Channel, sinabi ni MMDA Chairman Don Artes na tinutugunan na nila ito. Pinatututukan ko na marami na po tayo kasing in-install na rear-facing cameras. At yan po ay pag nakita po sa ating CCTV, i-alert po yung ating tauhan sa ground at haharangin po sila. At kami po ay nakikipag-ugnayan na sa LTO kung ano po yung posible na mabigat na parusa para sa ganyan po mga pagkakataon. Pinag-uusapan din ng MMDA kung paano mariregulate ang mga e-trike dahil wala naman itong mga plaka. Wala pa ring pinal na desisyon sa panawagan ng Senior Citizens Party List na i-exempt ang mga matatandang gumagamit ng private vehicles for routine medical check-up. Sa ngayon, exempted ang mga lehitimong emergency response vehicle sa odd-even scheme. Simula June 16, isang buwan na tatagal ang dry run ng scheme na ito na ipapatupad from Mondays to Saturdays. Paalala sa mga motorista, iba pa ito sa regular coding scheme sa labas ng EDSA na mahigpit na ipapatupad tuwing rush hour. Tuloy okay naman pero mas bumagal yung sa biyahe namin pagka Pero maganda tingnan kasi nga malinis yung sa bike lane. Sa akin yung totoo, mas gusto ko yung sa dati kasi nga mas mabilis kami nakakasingit sa gilid. I think everybody must also give their share at magsakripisyo during the EDSA rehab, during the EDSA rebuild na 18 to 24 months. Kasi kung everybody will just, ask for exemption, sasabihin, ito lang ang araw na hindi ko magagamit. We can make use of the window hour. Sa pagsisimula ng EDSA rebuild sa June 13, bukas sa dialogo ang MMDA para mag-adjust sa mga hinaing na mga motorista. Pero sana raw, huwag maging abusado. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Win-win situation daw para kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel. Ano man ang maging pasya ni PBBM sa kanyang termino. Pero sa ngayon, tutok muna ang kalihim sa mga marching order mula mismo sa Pangulo. Yan ang agenda report ni Paulo Barcelon. Sa kapila ng cabinet reset ng Pangulo, focus lang sa trabaho si Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel. Dalawang malaking ganap ang pinuntahan ngayon ng kalihim. Ang inspeksyon ng supermarkets at palengke sa Muntinlupa at ang pagkumpiska ng smuggled agricultural goods sa Maynila. Nauna nang iniulat ng Billionaire website na isa si Laurel sa mga posibleng matanggal sa balasahan sa gabinete. If I get retained, as I said, more sakit ng ulo, more pagod. If I am not retained, I go back to my old life and enjoy my life. No, maganda rin yung pinanggalingan kong buhay at a win-win yan for me. Happy din naman ako being the Secretary of Agriculture. Na-challenge ako, that's one thing. Sa ngayon, ang bago raw niyang misyon mula kay PBBM, pababain ang presyo ng baboy sa merkado. Nadismaya si Laurel na umaabot na ng halos 500 pesos ang kada kilo ng baboy sa ilang pamilihan. Kaya naman, balak niyang ibalik ang pagtatalaga ng maximum suggested retail price sa baboy simula sa huling linggo ng Hulyo o unang linggo ng Agosto. We're trying to cut out the middleman. Yan naman ang isang utos ni Pangulo na bawasan, hindi naman totally mawawala ang middleman, no? Pero ang utos ni Pangulo ay bawasan ang middleman. Tinutugunan na rin daw ng ahensya ang supply ng baboy sa merkado para matiyak na mapababa ang presyo nito at mapababa ang inflation. If we need to use imported meat to lower the price of pork in the market, we will do it. But that is a last resort, no? Gusto ko lang paalala sa lahat na hindi yun ang priority natin. Pero kung kinakailangan, ang utos ni Presidente, yung consumers natin, ang tingnan naman ngayon. Sa June 13 naman sisimulan rollout ng 20 pesos per kilong bigas sa mga minimum wage earner ayon kay Laurel. 120,000 na manggagawa ang inaasahang makikinabang sa programa na may basbas na ng Pangulo. Matapos nito, mga lugar na may mataas na antas ng kahirapan ang target ng benteng bigas meron na program ng gobyerno, lalo na sa Mindanao. Samantala, isa rin sa mga pinalalakas ni Laurel sa ngayon ay ang kooperasyon kontra agricultural smuggling.
Yan ay matapos ang pagkumpiska ng DA, Bureau of Customs at ng Sugar Regulatory Administration ng 2,000 sako ng smuggled na asukal. Nagkakahalaga ng 9 milyong piso ang shipment na nagmula sa Thailand at inimport ng isang kooperatiba mula Rojas City sa Capiz. Ayon sa SRA, walang permit at misdeclared ang asukal na idineklara bilang sweetener mix para makaiwas sa malaking taripa. Pinaba-blacklist na ng mga otoridad ang kooperatiba at ang consignee ng shipment. Kasama ring nasa bat ang higit 81 million pesos na halaga ng asukal na idineklarang mga tela. Para sa Agenda, Paulo Barcelon, Bilyonaryo News Channel. Arestado ng NBI ang 2 lalaking nagpanggap na mga ahente ng lending company na pagmamay-ari raw ng isang Indian businessman. Ang isa sa mga suspect, Indian national, at nagpakilala pang pamangkin ng negosyante. Narito ang agenda report ni Andrea Salve. Nawalan ng pera at luxury items na aabot sa halagang 30 milyong piso ang entrepreneur na si Cherry Ann Lipiten dahil sa alok na loan ng isang Indian national na kinilalang si Maverick Punjabi. Nagpakilala itong ahente ng isang lending company na pagmamay-ari umano ni Indian businessman James Kumar. Ayon kay Lipiten, maliban sa facilitation fee, hiningan pa siya ng suspect ng karagdagang pera para mapabilis ang proseso ng kanyang loan. Sasabihin niya, o ate, bigyan mo ka ng ganito para ma-approve ka agad. Malakas ako kay Uncle James po kasi yung tawag niya. Kalaunan ay nagkakilala si Kumar at Lipiten dahil sa isang kaibigan. Itinanggi ni Kumar ang pagkakaroon ng lending company kaya agad silang dumulog sa NBI. Dito na nahuli si Jasper Makaraig, ang suspect na nasa likod umano ng numerong ginagamit bilang James Kumar. Merong tumatawag sa akin na James Kumar telling me about the loan, na extend pa ng yung loan. So, hindi ko po talaga alam na it was all falsified po, na lahat hindi po pala totoo. A guy made a call. It appeared on the mobile gadget na James Kumar. When in fact, James Kumar, the real James Kumar, was already at that time with the NBI, joining the operations. Inamin daw ng Indian suspect na mayroon pa siyang ibang mga biktima. Kaya ngayon nananawagan ng negosyante sa mga ito na agad lumapit sa NBI. Medyo nakakasama lang ng loob. Mamaya, na-demanda na pala ako, hindi ko alam. Dahil sa kalokohan na ginawa po nitong taong to. Sinampahan ng patong-patong na reklamong large-scale estafa, anti-cybercrime law at computer-related identity theft ang mga suspect. Para sa Agenda, Andrea Salve, Bilyonaryo News Channel. 11 opisyal ng PNP ang na-promote. Kasama riyan si Public Information Office Chief Colonel Randolph Tuanyo, naangat sa Brigadier General. Kabilang si Tuanyo sa PNP Academy Patnubay Class of 1995. 10 Lieutenant Colonel naman ang aangat ang ranggo bilang Police Colonel. Kampante ang BPI na makakamit nito ang 1 trillion peso sustainability loan target sa susunod na taon. Ang detalye sa Agenda Report ni Sujin Kim. Sa harap ng global ESG shift, desididong makipagsabayan ang mga Philippine banks sa green finance movement. Tinututukan ngayon ng Bank of the Philippine Islands ang pag-abot ng kanilang 1 trillion sustainability-linked loan target bago mag-2026 at posibleng makamit ito ng mas maaga pa. To be honest, I think that there's a good chance that we can exceed that 1 trillion. Our goal is that at least 50% of our book should be sustainability linked. 900 billion out of 2.3 trillion is not 50%, so there's still a bit of a ways to go. Mahigit 300 billion pesos na ang nilabas ng bangko para sa kanilang renewable energy, energy efficiency at pollution control projects. Sila rin ang kauna-unahang bangko sa buong mundo na nag-launch ng Energy Transition Financing Facility na tumutulong sa maagang pag-decommission ng coal plants para palitan ng renewables. Sa ilalim ng Retail Aggregation Program, 70 branches na ng BPI ang gumagamit ng 100% renewable energy. Sa retail side, inilunsad na ang green solutions, kabilang ang solar mortgages, EV loans at financing
financing para sa eco-friendly homes. Umaasa ang bangko na lalaki pa ang EV loan portfolio nito. EVs, I think, will accelerate, but if you look at lending to EVs, it's quite small, right? Growth in EVs has been good, especially in the Metro Manila area. What I'd like to see is that even outside the Metro Manila area, we start to see growth in EVs as well. At sa panibagong hakbang, naghahanda na rin sila ng Blue Bond Framework para sa mga proyekto tulad ng water treatment at marine conservation. So I think we should be able to finalize that framework. Our goal is to finalize that framework within the year. Pinangunahan din ng BPI ang pagmamandato ng at least 10% ng employee performance metrics na nakatuon sa sustainability. Para sa agenda, Sujin Kim, Billionaire News Channel. Tutulong ang foundation ng bilyonaryong Aboitiz family na maiangat ang kabuhayan ng mga kababaihan na nasa conflict areas. Alamin kung papaano sa agenda report ng ating Mojo, Joan Manalo. Transformation where we want to help equip underprivileged and vulnerable women with digital skills that, as we know, are very much needed in today's workforce and digital economies. Ito ang pangarap ng Aboitiz Foundation para sa mga kababaihan sa bansa sa tulong ng programang Elevate AIDA. Kasama ang Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRU, layunin ng Elevate AIDA na mag-upscale ng mga kababaihan sa pamamagitan ng trainings on remote work, digital freelancing and entrepreneurship. Lahat ng ito nasa ilalim ng Artificial Intelligence Data Annotation. Ito po yung mga stay-at-home nanays natin. Ito po yung mga women na gustong magtrabaho but they don't want to leave their families. They would like to continue to take care of their families. Many of them probably are, high school graduates or maybe not even, but continue to have that dream na paano ko ba pwede matulungan yung aking pamilya and how can I do better for my family and communities. Ngayong araw, nilagdaan ng Aboitiz Foundation at OPAPRU ang Memorandum of Understanding para mas mapaigting pa ang Elevate AIDA program sa iba't ibang conflict-affected regions sa bansa. Kabilang na dito ang Cordillera Administrative Region, Bicol, Eastern Visayas, Zamboanga Peninsula, Davao Region, Caraga at ang Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao. Strategically chosen daw ang mga lugar na ito. Ayon kay Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity Secretary Carlito Galvez Jr. The Elevate AIDA project, collaborative effort between OPAPRU and Aboitiz Foundation, is designed to empower underprivileged women in conflict-affected and conflict-vulnerable areas by giving them training with artificial intelligence and data annotation, and also providing them skills to make them productive. Dagdag pa niya, isang paraan ang women empowerment para maitaguyod ang kapayapaan sa bansa. The program is anchored on the principles that sustainable peace can be achieved when the residents in marginalized communities are equipped with the tools needed to achieve the economic sufficiency and empowerment. If you invest in women, we invest in peace. Panawagan naman ni Philippine Commission on Women Chairperson Ermelita Valdeavilla, maipasok din sa mga LGU ang Elevate AIDA. Naunan po natin na ang Elevate AIDA ay i-introduce sa mga local government units. Bakit po sa local government units? Kasi nandoon ang pangangailangan eh. May mandato po sila na tulungan talaga lalo na ang mga marginalized people. May papel din daw ang business community sa pag-empower ng kababaihan sa bansa. We will have to do campaigns and advocacy. We will have to get the business sector to recognize that it is your responsibility also to support the women to care for the children because they are reproducing the workers that's going to work in your companies in the future. Dayon ng Elevate AIDA, matulungan ang 300,000 na kababaihan sa mga susunod na taon, hindi lang sa kanilang kabuhayan, kundi maging sa pangarap na makatulong sa pamilya at lipunan. Para sa agenda, Joan Manalo, Billionaire News Channel.
Sa kapapasok lamang na balita, iniurong na sa June 11 ang presentation ng Articles of Impeachment laban kay VP Sara Duterte. Ayon kay Senate President Cheese Escudero, ito'y para raw bigyang daan ng mga priority measures bago mag-adjourn ang Kongreso sa June 14. Sa June 2, unang itinakda ang pagbasa ng Articles of Impeachment, habang sa June 3 naman ang pag-convene ng Senado bilang impeachment court. World's richest man, Elon Musk, aalis na raw sa Trump administration. Susunod yan sa agenda. Traffic check ngayong Thursday rush hour sa EDSA Mega Mall. Aba, maluwag ang daloy sa southbound lane. Bahagyang bumabagal naman ang traffic sa northbound lane. Check up na dapat all in, naging paulit-ulit na gastusin. Nabuking sa Senado ang umano'y modus ng isang clinic na target ang mga OFW. Ang detalye sa agenda report ni Hannah T. Patong-patong na bayarin para makalipad. Yan ang umano'y modus ng isang medical provider sa mga OFW, kung saan pinagbabayad ng hiwalay na confirmatory test, kahit dapat kasama na ito sa paunang package nila ng check-up. Isiniwalat ni Senator Raffy Tulfo sa isang Senate hearing ang paulit-ulit na sigil ng Supercare Medical Services sa mga aplikanteng OFW. Ito yung modus operandi nitong ito. First check-up ng isang would-be seaman. Paglabas ng result, nagbayad. And paglabas ng result, sabi, another check-up for confirmatory. And then lalabas ulit yung result, so naka 1313, di 26. Ay, meron naman kami nakita. Confirmatory ulit. So, 39 na. Ganon kamandurugas ito. Balik-balik yung ating... Anya, dapat libre na ang confirmatory test at di na ito pinapatong pa sa gastos ng OFW. Nang harapin sa hearing, binara ang doktor ng medical provider. Baka palpak po yung laboratorio ninyo. Sandali lang. At palpak din po yung doktor na tumitingin doon sa result. Kasi pag may UTI, confirm na yun sa lab test. Confirm you have a UTI. So this is the treatment, like I said, bigyan ng gamot na para magamot yung UTI. Bakit kailan pa i-confirm? Ang gastos para sa pre-employment medical exam dapat sinasagot ng principal o manning agency ayon sa Department of Migrant Workers. Kaya nagtaka ang mga opisyal kung bakit tumatanggap pa rin ang Supercare ng pera mula sa pasyente. Paliwanag nila, may ilang sitwasyong kailangang gumawa ng follow-up o confirmatory test gaya ng HIV. Pero banat ng DMW, sa ilalim ng HIV law, kailangan protektahan ang isang pasyenteng positibo rito. You're doing the reverse, Mr. Chair, kasi lalo nyo pa siyang dinidiin at ini-embarrass nyo pa siya with further checking, and not only that, you're making him pay or her pay for the additional test. Inalam ng komite kung ano-anong ahensya ang pumayag sa sitwasyong ito at pinaiimbestigahan na sa DOH ang Supercare. Pasensya na po, Doc, ha? But I will do everything. Bibilisan ko na para mawala na kayo ng hanap buhay. Maghanap na lang kayo ng ibang trabaho. Negosyo, wag yan. Inaaral na rin ng komite kung paano mahuhuli ang mga medical provider na nagbibigay umano ng certificate sa mga OFW kahit di naman pala sila fit to work. May isa raw OFW ang naghain ng reklamo tungkol sa isang bukol sa katawan, dahilan para lalo siyang magkasakit ngayong nasa Saudi siya. Sabi ng DOH, may ilang ospital lang kasi sa Pinas ang accredited para sa pre-employment medical exams ng mga OFW. Sang-ayon yan sa RA 10022.
Agad na alarma ang senador at sinabing dapat maamyendahan ito. Nasa poder na ngayon ng ilang Pinoy health officials ang nasabing biktima at target pabalikin sa Pinas sa June 2. Para sa agenda, Hannah T, Bilyonaryo News Channel. Isang loyalty check at hindi performance review ang tinaguriang bold reset ni PBBM. Ito ang sinabi ni former Ateneo School of Government Dean Tony Lavinia sa programang At the Forefront ng Bilyonaryo News Channel. Kahapon, pinagsumite na rin ng Pangulo ang higit 100 opisyal ng government-owned and controlled corporations. It doesn't seem to be about a review of, making the government more efficient, more effective. I don't see that. Now, of course, officials of GOCCs have terms of office based on their charters. But the reality is they're also appointed by the President. Na-retain ang economic team ng Pangulo sa cabinet shake-up, pero di sang-ayon dito si Lavinia. They gave the impression that they will reset the government, but it's a massive transformation, a radical transformation because of the midterms. Kung ganon, dapat nagsimula siya by revamping the economic managers. Kasi, at the bottom of it all, the people felt, I think, sa elections, that the government has failed them in terms of their livelihoods, in terms of inflation, in terms of food, di ba? Party sa coffee shop, ang bagong viral trend na yan, susunod sa agenda. Traffic check ulit tayo. Sa EDSA White Plains naman, maluwag ang daloy ng traffic papuntang Cubao. Samantalang light to moderate ang mga sasakyan patungong Makati. Si Police Major General Nicolas Torres ang unang PNP chief mula sa Philippine National Police Academy. Balikan natin ang makulay na karera ni Torres sa agenda report ni Andrea Salve. The incoming PNP chief is Police Major General Nicolas D. Torre III. Sa pinakamataas na pwesto sa PNP dinala ni Pangulong Bongbong Marcos si Police Major General Nicolas Torre III. Higit 2 buwan matapos nitong matagumpay na naisuko sa International Criminal Court si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang pamumuno sa Criminal Investigation and Detection Group ng PNP. Matagumpay na naitatag ng controversial cop mula sa Philippine National Police Academy, tagapaglunsad Class of 1993 ang kanyang pangalan sa kasaysayan. Maliban kay FPRRD, siya rin ang umaresto kay Kingdom of Jesus Christ Pastor Apollo Kibuloy sa kanilang 16-day operation sa compound nito sa Davao City, Setyembre noong nakaraang taon. Siya ang hepe noon ng Davao Regional Police Office na muntikan pang humantong para ideklara siyang persona non grata sa lungsod.
Bago na italaga sa rehiyon, saglit muna siyang nanungkulan bilang director ng PNP Communications and Electronic Service. Ito ay matapos mag-resign bilang district director ng Quezon City Police. Nagugat ang kanyang resignation sa mga natanggap na pambabatikos nang ipresenta sa isang press conference ang dismissed cop na si Wilfredo Gonzales na nanutok ng baril sa isang siklista noong 2023. Bagaman hinabol ng kontrobersiya sa Quezon City, ipinakilala niya ang 5-minute response to crime policy na pinaiiral pa rin sa lungsod. Umupo si Torres sa QC matapos ideklara ang persona non grata sa Calbayog City, Samar dahil sa umano'y involvement niya sa isang partisan political activity noong 2018 kasabay ng halalan. Maliban pa sa kanya umanong kabiguan na masolusyonan ang krimen sa Calbayog. Makulay ang karera ni Torre bilang pulis at ngayong siya na ang bagong PNP chief, ang lahat ng mata ay nakatutok. Para sa agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel. Hindi lang musika ang dala, kundi mensahe ng pagkakaisa. Tagumpay ang ikatlong civilian voyage ng atin ito koalisyon sa West Philippine Sea. Yan ang agenda report ni Francis Folve. Mission accomplished ang first ever sea concert sa West Philippine Sea at ikatlong paglalayag na inorganisa ng atin ito koalisyon. Sa kabilayan ng pagbuntot ng Chinese Coast Guard vessel papunta sa Pag-asa Island hanggang sa pagbalik sa Maynila kung saan medyo bumagal ang MV Kapitan Felix Oca dahil sa malalakas na alon. Nagkaroon ng simbolikong flag raising ceremony on board para sa National Flag Day. Nag-perform naman sa laot ang mga local at foreign artists para sa soberanya ng bansa. Agad itong binatikos ng China. Sa post sa X ng China Daily, matagal na raw gumagamit ng sibilyan ng Pilipinas sa sigalot sa laot. Sa pagkakataong ito, gumamit pa raw ng mga musician sa karagatan para magpapansin. Dagdag sa post, no to cloud chasing in geopolitics. Pinalagan niya ng tagapagsalita ng Coast Guard sa West Philippine Sea na si Commodore J. Tariela. Tinimbang raw ng People's Republic of China ang tugon sa maritime concert. Kung naging marahas sila, aani ito ng global condemnation. Kapag naging malambot naman, magpapakita ito ng butas sa pagkontrol nila sa maritime regions. Importante rin daw ang pagsagot sa pagpapakalat ng misinformation at aggressive tactics ng China sa WPS. Pinasalamatan naman ng Philippine Navy ang civilian mission sa suporta sa mga hakbang ng pamahalaan sa inaangkin na bahagi ng ating karagatan. Isa sa mga volunteer, ang apo ni dating Pangulong Cory Aquino na si Kiko Aquino D. Panahon ng kanyang tiyuhin na si former President Noynoy Aquino na i-file ang arbitral case na isa sa mga legacy ng Second Aquino administration. Kwento ni Kiko, nag-iba ang pananaw niya sa issue ng West Philippine Sea matapos mag-volunteer ngayong taon. Never nag-interest ko yung mga maritime waterways na yung personal aspect of it, since ako yung nagpa-aside sa in the foundations na yung nag-aalaga sa legacy. Doon na naging interested sa West Philippine I don't think I'd be here for 50 this time. Subaybayan ko naman yung issue before. Ngayon ko lang na-realize na ganito ka-tipid yung mga kababayan natin pag when they set sail from here. Bahagi rin ng misyon ng civilian voyage ay ang pagbibigay ng mga supply sa mga mangingisda sa West Philippine Sea. Inaasahang dadaong sa Maynila mula sa kanilang matagumpay na misyon ang MV Kapitan Felix Oca bukas ng hapon. Para sa agenda, Francis Polbe, Billionaire News Channel. Sa Estados Unidos, mas umiinit pa ang bangayan sa pagitan ni President Donald Trump at ng Harvard. Nanghihingi ngayon si Trump ng listahan ng mga foreign students sa universidad para raw masigurong hindi sila mga troublemaker. Gusto rin ni Trump na lagyan ng 15% cap ang mga foreign enrollment sa Harvard. Well, we're going to see. Look, Harvard has been a disaster. And by the way, they're totally anti-Semitic at Harvard, as you know, and some other colleges, too, in all fairness to them. And it's been exposed, very exposed. We have people who want to go to Harvard and other schools. They can't get in.
because we have foreign students there. But I want to make sure that the foreign students are people that can love our country. Pinapabago ng Trump administration sa Harvard ang mga polisiya nito para masawata raw ang anti-Semitism at diskriminasyon sa campus. Binatikos naman ito ng Harvard bilang pag-atake sa academic freedom. Sa Estados Unidos pa rin, aalis na sa Trump administration ang world's richest man na si Elon Musk. Sa kanyang social media platform na X, nagpasalamat si Musk kay President Trump sa oportunidad na pangunahan ng Department of Government Efficiency o DOGE na siyang inatasan para i-streamline ang bureaucracy at puksain ang red tape sa gobyerno. Kinumpirma ng White House ang exit ni Musk na nangyari matapos niyang batikusin ang bagong budget bill ni Trump. Paulit-ulit na paniningil ng medical provider sa mga OFW na booking sa Senado. Susunod yan sa agenda. Traffic check ulit tayo sa Marcos Highway, SM Marikina. Walang problema ngayon dahil maluwag ang daloy ng traffic sa parehong lane. Nagbubunyi na naman ang Pinoy pageant fans. Ang beauty queen kasi na si CJ Opiaza tila magiging unang Pilipinang Miss Grand International. Yan ay matapos bawiin ng organisasyon ang corona mula kay Rachel Gupta ng India. Hindi raw nagampanan ni Gupta ang kanyang mga tungkulin at may mga proyekto pang hindi inaprubahan ng MGI. Hindi pa opisyal na kinoronahan si Opiaza na siyang first runner-up sa huling pageant. Pero nag-post ang MGI ng kanyang video at may caption na, "Being a queen isn't just about outer beauty, it begins within." Stay tuned. Bago man sa local car scene, nakuha ng high-end Chinese EV brand na Zeekr ang kumpiyansa ng Auto Hub Group ni bilyonaryo Willie T. Tan. Ang luxury MPV model nito, handa rin daw tumapat sa mga kilalang top-tier ride sa bansa. Yan ang agenda report ng ating mobility correspondent, G. Baroga. Dala ng Auto Hub Group ni Willie Titan ang isang bagong player sa luxury electric vehicle segment sa bansa. Meet Zeekr, isang Chinese brand na pinamumunuan ngayon ng nakababatang Titan na si Wayne. Pambata nila ang Zeekr 009, isang sleek at modernong MPV na hindi lamang isang electric people mover. Ito ang itinuturing na halo car ng brand na pinapakita ang lahat ng ibubuga ng Zeekr. At direct rival daw ito ng Toyota Alphard. This will surpass all competitions in my opinion. How can you be cheaper than an Alphard and have way more specs? Sa ngayon, Toyota pa rin ang nangingibabaw sa MPV category. Pero naniniwala ang Auto Hub na may malaking puwang para sa Zeekr, and Wayne is not pulling any punches. If you're planning to buy an Alphard, take a look at this car first. I guarantee that you will shift. There's no way you won't shift. I don't see how you're not gonna shift. Even an LM. So we're here inside the all-new Zeekr 009. This is a luxury MPV. It's pure electric and it comes with 7-seater or 6-seater options. As you can see, it's very spacious but
Also, it's very luxurious. The seats can be adjusted based on how you like it, giving you that comfortable ride whenever you're aboard the 009. At kung nababahala ka sa range, wala raw problema ayon kay Willie. But this is 702 kilometers, so wala nang problema sa range. Wag mo lang hintay maubos yung baterya bago mo i-charge. You charge it almost every time you use it, then you'll always have full battery. So, 700 kilometers is really, really far. May kombinasyong prestige at sustainability, swak daw ang Zeekr 009 para sa mga CEO, politiko, artista at upscale families. Nagkakahalaga ang 7-seater variant ng 4.2 million pesos, habang nasa 4.4 million naman ang 6-seater version. Para sa pamilya man o VIPs, the Zeekr 009 is ready to shake up the luxury EV market. Para sa Agenda, G. Baraga, Billionario News Channel. Move over club culture. May bago ng trend na nagiging viral sa Metro Manila. Yan ang coffee raves na perfect para sa mga gustong pumarty pero ayaw magpuyat. Sa umaga kasi ito ginaganap sa mga coffee shop. Kaya imbis din na alkohol, kape ang mas iniinom. Una na ring sumikat ang trend sa ibang bansa tulad ng India at US. Sa It's a Beautiful Day ng Billionario News Channel, ibinahagi ng isang event specialist kung bakit anya patok ito sa mga Gen Z at Millennial. I think we're all just looking for something different. Everybody just wants to meet someone. Everybody wants to have fun, have a good time, wants to listen to music in a big space, want to meet new people, want to take their friends out, and communities such as the LGBT and all that, which are also is our biggest, makes our main and biggest demographic for our coffee raves. They want to feel, inclusive. They want to feel somewhere where they belong, and I think coffee raves give that energy. It just gives that vibe of something different, something new. Nakapunta ka na ba dyan? Hindi. Graduate na tayo dyan. Pero feeling ko babalik yung mga seniors dyan eh. Sana. Sa mga coffee raves. Kasi maaga silang magising. Tama. Hindi nagpupuyat. Pwede yun. Pero syempre, it depends yung music na kanilang papatugtugin, di ba? Hindi naman siguro yung senior, baka yung mga, Gen X. Baka, di ba? But it's a good alternative, sabi nga nila, for people who might not want to drink alcohol and drink coffee instead and meet people. Why not? Feeling ko magkakaroon ng bagong violation. Ano yun? Driving under the influence of kape. At yan ang ating agenda ngayong gabi. Ako si Willard Cheng. Ako naman si Pinky Webb. Sa bawat issue may anggulo at ang balita may agenda.